OFW na magpo-propose na sana sa kasintahan pero laking gulat nang pag-uwi nito, siya pala ang masusurpresa. Dear Ate Kat, 2 taon na akong nagpakahirap sa Dubai para makaipon ng pera para mapaghandaan ang future ko. Ngayon nga ay pauwi na ako sa Pilipinas. May unti na nga ring naitabi kaya naisip kong mag-propose na. Mahirap ang buhay OFW. Madalas naming motto, pagod pero hindi susuko. Ako nga pala si Ben. Ito ang kwento ng buhay ko. Bakas ang saya sa mukha ni Ben habang papasok ng kondo ng kasintahan. Kadarating niya lang galing abroad, ngunit hindi siya sinundo nito. Naiintindihan naman niya dahil naisip nga niyang baka pagod rin ito sa sariling trabaho. 2 taon siyang namalagi sa Dubai at ngayong araw niya naisip mag-propose sa kasintahan. Wala na kasi siyang ibang babaeng naiisip na makakasama habang buhay kundi ito lang. Ito rin ang pinakamatagal na girlfriend niya. Muli niyang dinukot sa bulsa ng suot niyang pantalon ng box na naglalaman ng singsing. Taas baba ang dibdib niya sa samot-saring emosyon na naroon ang saya at kaba. Tumunog ang elevator senyales na nasa palapag na nga siya kung nasaan ang kondo ng babae. Malayo pa lang ay matatanaw na nga niya ang pintuan ng silid. Huminga pa nga siya ng malalim bago pindutin ang password ng kondo dahil nga nobyo siya nito ay alam niya ang code ng kondo nito. Hawak ang isang palumpong bulaklak ay dahan-dahan nga siyang pumasok sa tahimik na silid. Bukas ang ilaw. Naroon din ang sandals ng kanyang kasintahan na halatang kahuhubad lang, ngunit kumunot ang noo ni Ben nang makita ang isang pares ng sapatos sa tabi nito. Mas kumabog pa nga ang dibdib niya nang makita ang 2 wine glass sa ibabaw ng mesa. Ang tahimik na paligid kanina ay unti-unting napalitan ng mahihinang halinghing. Bumilis ang paghinga ni Ben habang kuyom ang kamoo na tinatahak ang pinanggalingan ng mumunting ingay. Ilang hakbang lang ang ginawa niya. Tuluyan nang nasaksihan ng 2 mata niya ang pagtataksil ng kasintahan. Sa ibabaw nito ang isang hubad na lalaki. Mabilis na binitawan ni Ben ang hawak na bulaklak at sinugod ang lalaki nito. Ben! Gulat na bulalas ng babae ngunit malakas na suntok ang ginawad ni Ben sa lalaking ito. Mga hayop kayo! Mga baboy! Mga manloloko! Muli niyang pinaulanan ng suntok ang lalaki hanggang sa napaangat na nga lamang siya ng tingin sa kisame dahil sa sama ng loob. Hindi niya lubos maisip na kaya siyang lokohin ng girlfriend niya. Ben, tama na! May halong pagmamakaawa sa boses ng babae. Kunot ang noo ni Ben na nilingon nito. Tama na? Ang kapal ng mukha mong hilingin ka sa akin yan. Pagkatapos mo kong lokohin, gaguhin, gustong gusto kong manakit. 2 taon. 2 taon lang akong nawala pero nagawa mo na akong palitan. Puno ng hinanakit na anya. Sorry pero mahal ko na si Gino. Salitang tuluyang dumurog kay Ben. Mabilis niyang pinahid ang taksil na luha sa mata niya. Umiling-iling siya at muling sinamaan ng tingin ng lalaking nasa sahig nang pinapahid ang pumutok nitong labi dahil sa suntok niya. Wala sa sariling pinasibad niya ang sasakyan. Nawala ng parang bula ang saya na kanina lamang ay nararamdaman niya. Napalitan ng puot, galit at sakit. Mabilis ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Hindi niya alam kung nasaan na nga siya. Wala siyang ibang nais puntahan kundi ang lumayo at mag-isa. Wala nang sasakyang dumaraan. Siguro ay dahil nasa dulong bahagi na nga si Ben at sa unahan lang ay naroon ang bangin. Humigpit ang kapit niya sa manibela ng kotse. Buong lakas na nga sana niya itong kakabigin para isalpok sa malaking puno malapit sa bangin ng mabilis siyang napatigil. Literal, nananlaki ang mata niya at tinayuan siya ng balahibo nang makita ang isang babae. Nakaputi, mahaba ang buhok. Nakatindig ng tuwid sa unahan mismo ng kanyang sasakyan. Nakatingin ito sa bahagi ng bangin. White lady? Mahinang usal niya nang patanong sa sarili. Iniling-iling niya ang sarili dahil hindi siya naniniwala sa mga ganoon at doon nga niya tuluyang napagtanto na isa itong babae. May hawak nga na bote ng alak na tila ba tumutungga lamang ng normal na tubig. Gulong-gulo ang buhok nito.
Dali-daling bumaba si Ben sa sariling sasakyan nang makitang naglakad palapit sa bangi ng babae. Tumingala ito kaya mabilis siyang sumigaw. Teka! Kung magpapakamatay ka, sabay na tayo! Wala sa sariling sambit niya. Natigil sa pagmumuni-muni si Marga nang marinig ang baritonong boses ng isang lalaki sa kanyang tabi. Umangat ang labi niya sa narinig. Ano daw? Magpapakamatay? Naibaba nga niya ang bote ng alak at natigil siya sa pag-inom para harapin ito. Ngumisi siya sa lalaki. Pakasang tama ng alak sa kilos niya. Ako? Magpapakamatay ha? Bakit ko sisirain ang buhay ko? Para lang sa kanila. Hindi ako yung nawalan. Sila yung nawalan dahil binitawan nila ako. Pagak pa nga siyang tumawa bago lumagok ulit ng alak. Ni hindi niya alintana ang mainit na pagguhit nito sa lalamunan niya. Nilingon niya ang gulat na mukha ng lalaki. Ikaw? Magpapakamatay ka? Para ano? Para saan? Dahil iniwan, sinaktan, nasawi, ano pa? Sus! Huwag mong gagawin yun. Kasi kapag ginawa mo yun, lalo kang matatalo. Lalo mo lang silang hinayaang maging masaya. Tumingala siya sa taas ng kalangitan. Hindi niya napigilan ang paglandas ng luha niya nang maalala ang dahilan kung bakit siya mag-isa at naglalaklak sa gitna ng dilim ngayon. Naramdaman niya ang paglapit ng binata sa tabi niya. Bahagya pang tumaas ang kilay niya nang makitang nag-abot ito ng panyo sa kanya. Ibibigay mo sa akin, share tayo? Baka umiyak ka din, wala ka ng pangpunas sa luha mo. Anya pa. Naupo si Marga sa semento, habang hawak-hawak ang alak. Teka, mayroon pa ako nito, kukunin ko para sabay tayo. Anya at mabilis na tinungo ang sariling sasakyan na nakaparada sa tabi. Iniabot niya sa lalaki ang alak na hindi naman ito tinanggihan. Bakit ka nandito? Bakit naisip mong magpakamatay? Anya, nang hindi ito tinitignan. Nakatingin lang siya sa madilim na kalawakan. Nahuli ko ang girlfriend ko sa akto. Kauuwi ko lang, galing ibang bansa. Bala ko na sanang mag-propose sa kanya pero wala eh. Mas malakas yung tukso kaysa sa pagmamahal niya. May bahid ng lungkot sa boses nito. Masakit nga yan. Pero wag mong sisirain ang buhay mo. Baka may nakatakda para sa'yo. Aniya, at pinilit na ngumiti, tapos lumagok muli sa hawak na bote. Ikaw, bakit mag-isa ka rin? Umiinom? Lumuluha sa gitna ng dilim? Balik na tanong nito. Unti-unting bumalik ang alaala kay Marga. Mula umpisa hanggang sa kung paano siya tuluyang nadurog ng araw na yun. Hanggang ngayon ay masakit pa rin pala. Araw ng kasal ko. Pinakamasayang araw sana para sa akin. Pangarap ko yun eh. Dream wedding. Ilang buwang pinaghandaan pero sandaling napatigil si Marga para pigilan ang emosyon. Hindi siya dumating. Hindi niya ako sinipot. Naghintay ako eh. Umasa na baka na traffic lang. Pero paulit-ulit lang akong pinukpok ng katotohanan na iniwan niya ako at sumama siya sa ibang babae. Sobrang sakit. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nagawa ko para maranasan ko to. Umiiyak na kwento niya. Dahil sa narinig, ramdam na ramdam ni Ben ang sakit sa dibdib ng dalaga. Buong akala niya ay wala na ngang sasakit pa sa nasaksihan niya pero narito ang babae sa harap niya. Mas nasaktan pa pala kumpara sa kanya. Sorry Naiyak naman tuloy ako. Nakakahiya. Ani nga ni Marga. Okay lang. Iyak lang natin. Ibuhos lang natin tapos bukas okay na tayo. Sabay silang natawang dalawa. Nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na para bang matagal na nga silang magkakilala. Parehas silang nalasing at dahil mas naunang uminom si Marga ay mas lasing siya kumpara kay Ben. Ihatid na kita. Ani nga ni Ben. Bakit? Alam mo bang bahay ko? Tanong naman pabalik ni Marga. Napabuntong hininga si Ben dahil hindi nga niya alam kung saan ito ihahatid. Hindi naman niya pwedeng iwan mag-isa ang babae. Binaba niya ang dalaga at sinakay sa kotse niya. Kinuha lang niya ang susi nito at naisip na balikan na lang kinabukasan ng sasakyan nito. Hirap na hirap si Ben
sa pagbuhat kay Marga. Bukod kasi sa ang likot nito ay nahihirapan si Ben dahil nakasubsob na ang mukha nito sa leeg niya habang mahigpit na nakakapit sa kanya. Ikinabit nga niya ang seatbelt nito dahil masyado na nga itong lasing para ipagkabit ang sarili. Muling binalingan ni Ben ang babae at sandaling napangiti. Napailing-iling nga siya dahil napakatatag ng babaeng nasa tabi niya. Binuhay ni Ben ang makina ng sasakyan at nagpa siyang tumungo sa sariling kondo at doon muna pagpalipasin ng gabi si Marga. Kapapasok lang nila ng kondo nung biglang sumuka ang babae. Napangiwi si Ben dahil hindi niya alam kung paano ito lilinisan. Gabing-gabi tuloy ay kinailangan niyang tumawag sa dati niyang katulong para palinisin ang dalaga. Pinapalitan nga rin ito ng damit at hinayaang matulog sa kanyang kwarto habang si Ben ay piniling matulog sa sala. Inunat-unat ni Marga ang dalawang braso at sabay na humikab. Ramdam niya ang kaunting kirot sa ulo niya. Dahan-dahan siyang bumangon at saka kumunot ang noo nang makita ang kabuuan ng silid. Napaawang na nga lamang ang labi niya sa gulat nang mapagtantong wala siya sa kanila. Mabilis siyang napayakap sa sarili dahil kahit ang damit pang itaas at pang ibaba ay iba na rin. Naisip niyang baka napagsamantalahan na siya. Pero wala namang masakit sa ibabang parte ng katawan niya maliban sa ulo niya na alam niyang dahil sa alak. Umangat ang tingin niya sa pintuan ng kabubukas lamang at iniluwan nito ang isang lalaking nakasuot ng puting t-shirt. Bahagya itong umiti nang makita siya. Napatagilid na nga lamang ang tingin ni Marga nang maalala ang pinanggagagawa nila kagabi. Gising ka na pala. Anya dito bago tuluyang pumasok. Nasukahan mo ang damit mo kagabi kaya pinapalitan kita kay Manang. Dugtong pa nga nito na tila ba nababasa ang iniisip niya kanina lamang. Pinanood lamang ni Marga ang binata habang may kinukuha ito sa drawer nito. Muli siya nitong binalingan ng tingin. Nagluto ako sa baba. Kumain ka muna para maalis ang hangover mo. Saad nga nito sa kanya. Hindi na. Kailangan ko nang umalis, salamat. Mabilis siyang bumangon sa kama at hinanap ang sandals at nagdire-diretso sa palabas. Naririnig nga niya ang tawag nito mula sa likuran niya pero hindi na nga siya lumingon. Bit-bit na rin niya ang bag niya at agad niyang pinara ang taxi para sumakay. Napahawak sa sariling sentido si Marga dahil sa nangyari. Sumama siya sa hindi niya kalala. Naglasing at kinalimutan na may trabahong naghahantay sa kanya kinabukasan. Tumunog ang cellphone niya at nakita niyang tumatawag ang kaibigan. Nasaan ka? Bakit hindi ka pumasok? Yung proposal mo. Galit na galit si boss. Rinig niya mula sa kabilang linya. Nakainom ako kagabi eh. Sambit na lamang niya. Narinig niya pa nga ang pagbuntong hininga nito. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Kalimutan mo na yung lalaki na yan. Alam kong masakit pero kailangan mong umusad. Ilang beses niyo na ba itong narinig sa kaibigan at ilang beses niya na ring sinabi sa sarili pero dumarating pa rin sa punto na para siyang dinudurog sa ting maaalala niya ang lahat. Pilitin mong makapunta ngayon, Marga. Magpaliwanag ka kay boss kasi baka tuluyan ka na niyang tanggalin. Ani pa nga ng kaibigan. Sige, salamat. Nanghihinang aniya bago ibaba ang tawag. Ngayong araw kasi, ang pagpe-present ng proposal nila, ngunit dahil sa kalokohang pinaggagawa niya, ay hindi ito natuloy. Mabilisan ang ginawa niyang pag-aayos ng sarili nang makauwi siya. Hindi na rin sumagi sa isip niya ang lalaking nakilala kagabi. Hindi niya nga nalaman ang pangalan nito. Sorry? You are irresponsible, Miss Ayala. Mabuti na lang at hindi rin dumating ang investor dahil malamang sa malamang mapapahiya na naman tayo and it is all because of you again. Palalampasin ko to ngayon. Pero sa susunod na mangyari to, you will be out from this company. Mahabang litanya ng boss niya habang nakayuko naman siya at pinipisil-pisil ang daliri. Pabagsak siyang naupo sa harapan ng table niya at tuon nilapitan niya ang kaibigan. Masakit pa rin kasi ang ulo niya dahil sa hangover. Hindi pa siya kumakain at wala pang iniinom na gamot. Di ba sabi ko sa'yo kung gusto mo ng kausap, tawagan mo lang ako. At saka, kumain ka na ba? Matamlay siyang umiling. Naku, bibili na muna ako sa baba. Bibili din ako ng gamot dyan sa hangover mo. Halatang halata eh.
Iling-iling nga na saad ng kaibigan nito. Samantala na iwang mag-isa sa kondo si Ben. Mag-isa rin siyang kumain dahil umalis na nga ang babae. Hindi niya man lang nalaman ang pangalan nito. Bigla niya ring naalala na may meeting nga pala siya. Pero minaigi nga niyang i-postpone muna. Ilang saglit lang din ay dumating ang katulong niya, dala-dala ang damit. Nanilabhan nito. Iho, eto na yung damit ng babaeng kasama mo kagabi. Usal nga nito. Pakilagay na lang po muna sa itaas, manang, para kapag binalikan niya ay kukunin ko na lang doon. Anya, umalis na? Tanong nga nito na ikinatango naman ng lalaki. Sige iho, iakyat ko na lang sa itaas. Usal nga nito. Habang si Ben ay tahimik na ininom ang kanyang kape, sandaling nawala sa isip niya ang ex-girlfriend dahil sa babaeng nakilala niya kagabi. Naokupa nga nito ang isip niya ngayon. Napangiti siya nang pumasok sa isip niya ang malalim na salita na binitawan sa kanya. Makalipas ang 3 taon, ay masamang-masama ang tingin ng kaibigan niyang si Nami sa kanya. Gigil na gigil ito sa ginawa niyang desisyon. Ewan ko ba sa'yo, Marga? Ang tali-talino mo naman, pero pagdating sa pag-ibig, ang bobo mo. Niloko ka niya, iniwan ka sa araw mismo ng kasal niyo. Tapos heto, tinatanggap mo ulit siya? Patuloy na sermon nito. Magtiwala ka lang sa akin. May plano ko, kaya ko siya tinanggap ulit. Sabi naman ng babae. Hay nako, maiba na nga lamang ako. Alam mo bang, ngayon ang dating ng bagong may-ari nitong kumpanya? Yung nakabili ng pinakamalaking share dito. Kwento ng kaibigan. Hindi na si Mr. Dizon ng CEO? Tanong pa nga. Ni Marga. Oo, pahuli-huli ka kasi sa balita eh. Bata pa daw yung bagong papalit. Gwapo daw eh. May kilig sa boses nito na ikinangiwi nga niya. Oh, ba't nakangiwi ka? Ikaw nga bumalik sa ex eh. Nguso nga nito. Tinignan niya ang cellphone niya kung mayroon text ang nobyo, pero wala. Hindi rin ito sumasagot sa tawag niya kanina. Tara na sa office natin, Nami, marami trabaho ang naghihintay sa atin. Aya nga niya dito at nauna na ngang naglakad papasok. Oy, ikaw na ngang magpapirma nito sa office ng bagong boss at tatailang ako eh. Nakangiting ani ng kaibigan. Wala siyang nagawa kundi kunin ng papel dahil kailangan na nga rin nila itong maipasa. Nasa pinakataas, napalapag ang opisina kaya kinakailangan niyang gumamit ng elevator. Marami siyang nakasabay na kapwa nagtatrabaho sa kumpanya. Hiling lang ni Marga na sana ay hindi kasing sungit na Mr. Dizon ng bagong CEO. Lagi pa man din siyang mainit sa mata ng boss nito. Kumatok nga siya ng 3 beses bago buksan ang pintuan ng opisina. Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Naka-eyeglasses ito at kasalukuyang nakatungo at may binabasang papel. Good morning po, sir. Pagbati niya. Napaawang ang labi ni Marga nang makilala ang lalaking kaharap niya ngayon. Maging ito ay nagulat nang makita siya. Dahan-dahan itong tinanggal ang suot na eyeglasses. Ikaw? Mahinang usal nga niya. Ang pagkagulat na ekspresyon nito ay napalitan ng ngiti. Hi, it's nice to see you again. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo matapos ang araw na umalis ka sa kondo. Kamusta? Sunod-sunod na sambit nito. Maayos naman ako, ikaw. Pasensya ka na nun ah. May trabaho kasi akong nung araw na yun eh at kailangan kong magmadali. Sorry din sa abala sa'yo, 3 taon na pero nakakahiya pa rin. Ani at nakangiwing tumawa. Maayos naman ako. Ikaw, pasensya ka na nun ah. May trabaho kasi ako nung araw na yun at kailangan kong magmadali. Sorry din sa abala sa'yo, 3 taon na pero nakakahiya pa rin. Aniya at nakangiwing tumawa. Bumaling ang atensyon niya sa hawak na papel at saka lamang pumasok sa isip niya na kailangan nga pala niya itong papirmahan. Magpapapirma po sana ako, sir. Bigla siyang nahiya. Nakausapin ito ng kasywal ganong boss naman niya ito. Lumabas naman ang mahinang tawa sa lalaki. Okay lang kung hindi mo ako tawaging sir. Kung tayong dalawa lang, maupo ka. Itinuro nito ang upuan sa harap ng table nito at saka ito naupo.
Pinanood nga niya ang pagpirma ng binata sa daladala niyang mga papeles. Salamat. Aniya bago tanggapin ang papel. May gagawin ka ba mamaya? Pwede ba kitang hayain na sa dinner? Diretsong tanong nga nito kaya hindi pa rin maiwasan ni Margang magulat. Naisip niyang wala naman siyang lakad mamaya at hindi rin sumasagot si Gino sa tawag niya. Sure. Pagpayag nga niya. May kinangiti nito. Okay, hihintayin kita sa lobby mamaya. Tumayo na nga si Marga at nagpaalam. Hanggang sa makabalik na nga sa cubicle niya, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Lumipas kasi ang 3 taon, ay hindi niya naisip na baka magkikita pa nga sila ng lalaki. Aaminin niyang magaan ang loob niya dito, kahit noong unang pagkikita pa lang nilang dalawa. Bakit nakatulala ka? Gwapo si boss no, sabi sa'yo eh. Kantsaw nga ng kaibigan na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Nilingon niya ito. Di ba may kinwento ako sa yung lalaki dati? Aniya na ikinatango ng kaibigan. So, anong meron dun? Anong koneksyon? Tanong nga ng kaibigan. Nakita ko ulit siya. Siya yung bagong boss natin. Sambit nga nito kaya nanlaki ang mata ng kaibigan. Talaga? Oh my gosh, sabi ko sa'yo eh. Kayo ang nakatadana, nakakakilig naman. Anong sabi sa'yo? Excited na tanong nito. Inaya niya akong mag-dinner. Sa sinabi niya ay tuluyan na nga itong nagtatatalon na agad namang pinigilan ni Marga. Tumigil ka nga, Nami. Baka may makakita at makarinig sa'yo eh. Saway ni Marga dito. Pumayag ka? Tumango siya. Kayo na lang kasi. Usal pa nga nito na inilingan nga niya. Dinner lang yan. At saka baka mangangamusta lang. Bukod pa doon ay may boyfriend ako. Saad na nga lamang nito at nagtaas pa nga ng kilay. Boyfriend na manloloko. Ewan ko ba kasi sa'yo? Sambit nga nito bago maupo sa harap ng sariling lamesa. Hindi na nga siya muna nakipagtalo sa kaibigan. Ginawa niya ang trabaho niya hanggang sa hindi nga niya na malaya ng oras at 6:00 na. Mauna na ako, Marga. Wala kasing kasama si nanay sa bahay eh. Paalam nga ng kaibigan kaya tumango siya. Sige, ingat ka. Aniya habang nililigpit at tinaayos ang mga gamit sa ibabaw ng table niya. Tumayo na nga siya pagkatapos at naglakad na nga palabas ng opisina tulad ng inaasahan. Naroon na ang binata sa lobby at nakatingin sa kanya. Ngumiti rin ito nang makita siya. Let's go? Masuyong usal nga nito. Bahagya siyang tumango at iginiya na nga siya nito papasok sa sasakyan. Tahimik lang ang naging biyahe nila Marga at ng kanyang boss na si Ben, at hindi rin nagtagal ay nakarating na nga sila sa isang mamahaling restaurant. Naunang bumaba ang binata at pinagbuksan pa nga siya nito ng pintuan. Table for 2 please? Sambit ng lalaki sa crew ng restaurant. This way sir. Iginiya nga sila nito sa dulong bahagi. Ilang minuto ang hinintay nila bago dumating ang in-order na pagkain. Nabasag ang katahimikan ng magsalita ang binata. Kumusta? Hindi ko akalaing makikita kita dito. Ang tagal din kitang hinanap noon. May tawa sa dulo ng sinabi nito. Napakunot noon naman si Marga. Ha? Bakit mo naman ako hahanapin? Aniya, at tumiling na nga lamang ito at ngumiti. Okay naman ako, sagot niya sa naunang tanong nito. Ikaw, kamusta ka? Nung nagkita tayo noon, hindi ka okay. Saad nga niya dito? I'm fine, lalo na ngayon. Hindi pa rin mawala ang mga ngiti. Habang nakatitig sa kanya, hindi naman maiwasang mailang ni Marga. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang tumawag ang nobyo niyang si Gino. Excuse me, sasagutin ko lang ang tawag. Paalam nga niya bago tumayo. Hello? Gino? Usal nga. Ni Marga. Marga babe, hindi kita masusundo ngayon. May importante kasi akong kailangan puntahan. Bawin na lang ako next time. Ani nga nito. Ganun ba? Sige, ingat ka. Huling salita ni Marga bago siya babaan ng cellphone nito. Niwala man lang itong sinabi bukod doon. May parte kay Marga na pumapanig sa kaibigan tungkol sa nobyo. Pero may iba siyang plano. Bumalik siya sa lamesa habang si Ben ay nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Tanong nito nang mapansin ang reaksyon ng mukha niya. Oo naman. Pinilit niyang ngumiti dito. Ihatid na kita. Sambit ni Ben pero mabilis na umiling si Marga. Hindi na okay lang, magtataksi na lang ako. Anya, I insist. Ihahatid kita and that's final. Tsaka, delikado kapag mag-isa ka lang nauuwi.
Sa isip-isip nga ni Marga, mabuti pa to mas concerned sa kanya. Wala na nga siyang nagawa kundi pumayag. Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Sinabi niya ang lugar kung nasa ng kondo niya. Nauna nga siyang bumaba bago ito hinarap. Salamat sa paghatid at saka sa dinner na rin. Sambit ni Marga. Pumasok ka na sa loob. Hintayin kitang makapasok bago ako malis. Para siguradong safe. Nakangiting saad nito. Nakaramdam naman ng kung ano si Marga. Dahil ibang-iba talaga ito sa ex niya. Eto, napaka-gentleman at talagang mararamdaman mo ang concern at pag-aalaga sa kanya. Ingat ka sa pag-uwi. Kumaway pa nga si Marga dito bago tuluyang pumasok. Napangiti naman ang lalaki sa hindi malamang kadahilanan. Malakas ang kabog ng dibdib ni Marga habang nakatingin sa mga mata ng binata at sa sandaling kasama niya ito, bagay na hindi niya dapat nararamdaman dahil may nobyo siyang tao. Iniling-iling na lang niya ang sarili at pinilit na makatulog kahit na inuoko pa ng lalaking kasama lang niya kanina ang buong isip niya. Nang magising siya kinabukasan ay wala pa ring text na natanggap mula sa nobyo, pero hindi tulad noon wala siyang naramdamang pakialam o tampo man lang. Nagulat nga si Marga nang pagkalabas niya sa kondo, may nakaparadang sasakyan na sa labas. Pero mas nakakagulat kung sino ang sakay nito. Walang iba, kundi si Ben. Good morning. Bati nga nito. Good morning, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Marga sa binata. Sinusundo ka? Napanganga si Marga. Hindi naman kailangan. Boss kita. At hindi dapat sinusundo ng boss ang empleyado lang niya. Sabi nga ni Marga ngunit binuksan nito ang front seat ng kotse. Kung ikaw ang susunduin ko ayos lang. Uminit ang pisngi ni Marga dahil doon. Sumakay na nga siya sa loob para tumigil nito. Marami ng empleyado sa labas ng kumpanya. Nilingon niya si Ben. Ibaba mo na ako dyan sa may tabi baka may makakita pa sa atin na bumaba ako kasama mo. Sabay turo nga niya sa tabing bahagi pero hindi ito tumigil. Bagkus ay sa harap pa mismo ng gusali ito nagpark. Bakit dito mo pinark? Kunot noon niyang tanong. Bakit? Hindi ka naman dapat ikahiya. Sambit nga nito bago bumaba at tumikot at pinagbuksan pa nga siya. Ayaw niya pa sanang tanggapin ang kamay ng lalaki pero ito na nga mismo ang humawak kay Marga at inalalayan siya pababa. Tila wala itong pakialam sa mga taong naroon at nakakakita sa kanila. Salamat. Mahinang sambit niya bago yumuko at nauna na ngang maglakad, papasok. Nakasalubong niya sa bukana ang maingay niyang kaibigan. Hoy, ano yung nakita ko ha? May bahid ng panunukso sa boses nito habang lumiit ang mga mata. Wala lang yun, Nami. Pinasakay lang ako, sinabay lang ganun. Sabi nga ni Marga ngunit umakto namang hindi naniniwala ang kaibigan. Sus, alam ko na yung ganyan eh. Alam mo type kanyang si Sir. Halata naman tignan mo, habol pa yung tingin sa'yo. Ininguso nga. Ni Nami ang likuran at nang lingunin nga ni Marga ay tama nga ang kaibigan. Naroon ang binata habang nakatingin sa kanila. Hindi pa rin pala ito pumapasok. Tara na nga. Hinila na nga niya ang kaibigan papasok. Nakatanggap naman ng text ang babae mula sa nobyo. Sinabi nitong susunduin siya ngayon at para na rin daw pambawi sa hindi nito pagsundo kahapon. Nagreply na lamang siya ng okay dito. Hindi naman sa gusto kitang masaktan, Marga. Pero itagaman sa bato, sasaktan ka lang ulit ni Gino. Hindi tulad noon ay seryoso na ang binitawang salita ng kaibigan. Pero sa isip-isip naman ni Marga, alam niya yon. At hindi nga siya nagpapakatanga dahil kailangan lang niyang turuan ng leksyon ang lalaking si Gino. Sa dami ng ginagawa niya ay hindi na nga niya namalaya ng oras. 12:30 na pala at kumakalam na rin ang sikmura niya dahil hindi siya nagkagahan. Lumabas siya para kumain muna sa cafeteria sa loob lang ng kumpanya. May ilan pa nga siyang nakasabayan sa elevator na mga kakilala kaya nginitian niya ang mga ito. Magkakilala pala kayo ni Sir De La Costa? Sambit ng isa sa mga empleyado. Nagkakilala lang kami noon. Hindi kami ganoon ka-close. Saad naman niya. Kakain ka? Sabay na tayo. Aya nga ng isa sa mga matatagal na ngang empleyadong kilalan niya, si CJ. Tumango si Marga bilang sagot. Sabay sila nitong pumila para bumili. Handa na sana silang maupo nang may naunang umupo sa kanila. Nagulat siya nang makitang si Ben ito. Sir,
Good afternoon po. Mabilis nga nabati ni CJ sa boss. Can I sit here? Pwede bang dun ka na lang? Sabay turo nito kay CJ at sa kabilang lamesa. Napaawang ang labi ni Marga sa nakangising binata. Mabilis namang lumipat ang kasama niya sa lamesang tinuro nito. Sit, bibili lang ako. Tinap nito ang mesa, senyales na umupo na nga siya. Naupo siya tulad ng gusto nito. Ibinaba niya ang daladalang tray. Ilang saglit lang ay bumalik ito na punong-puno ang dala. Para sa'yo. Ang konti ng kanin mo, mamamayat ka niyan. Tila concerned pa nga nasabi ng lalaki. Diet ako. Sambit naman ni Marga. Hindi mo naman kailangan noon. Sabay lagay nito ng kanin sa pinggan niya. Bakit ngayon ka lang kumakain? Anong oras na? Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Sambit nito. Hindi ko na malaya ng oras at saka ikaw din naman Ngayon ka lang din kumakain. Balik nga ni Marga sa sinabi ni Ben. Maya't maya ang bati ng ilang empleyadong tumaraan sa binata. Simpleng tango naman ang nagiging sagot nito. Pwede bang ihatid ulit kita mamaya? Tanong nga ni Ben nang matapos sila. May lakad ako mamaya Salamat na lang at saka nakakahiya naman. Parang napapadalas na ata. Saad naman ni Marga. Una na ako sir. Sabay tungo at tumalikod na nga para maglakad. Hindi dapat siya nagkakaroon ng malalim na relasyon sa kanyang boss. Kahit na may plano siya, pakiramdam niya pagtataksil pa rin yun. Kinahaponan ay maaga nga siyang lumabas. Sa lobby siya maghihintay kay Gino. Hindi pa tumatagal nang bumaba si Ben kasabay ang sekretarya nito. Hindi siya nakaligtas sa paningin nito at nakita niyang may binulong ito sa sekretary na ikinatango ng kasama. Naiwan ito at kasalukuyang naglalakad palapit sa kanya. Hi, may hinihintay ka? Tanong nito nang makalapit. Tumango siya. Hindi niya alam kung bakit hindi niya masabi dito na boyfriend niya ang hinihintay niya. Naputo lang sasabihin niya nang marinig ang boses ni Gino. Babe! Tawag nito at umakbay pa nga kay Marga nang makalapit. Mabilis na dumapo ang mga mata ni Ben sa kamay nitong nakapatong sa balikat niya. Babe, sino siya? Tanong nga ng nobya sabay tingin sa binata. Gino. Siya si Sir De La Costa, boss ko. Pakilala nga ni Marga kay Ben. Nice to meet you. I'm Gino, Marga's boyfriend. Una na kami. Ani nga nito at hinawakan siya sa braso. Hindi naman nakapagsalita ang binata. Hindi na rin niya nagawang lingunin si Ben. Gino, teka naman. Dahan-dahan lang. Bakit ba nagmamadali ka? Angal nga niya dahil halos makaladkad na siya nito. Bakit magkausap kayo ng lalaki yun? May gusto siya sa'yo? At ina-entertain mo naman. Napaawang ang labi niya sa paratang nito. Hinaklet niya ang braso niya dito. Ano ba, Gino? Magkausap lang kami kasi boss ko siya. Huwag mo naman akong paratangan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Nasa ating dalawa, ako dapat ang mangamba. Sambit niya bago tumalikod at naglakad pa alis. Marga! Tawag nito pero hindi siya lumingon. Pinara niya agad ang dumaang taxi at mabilis na sumakay. Nakita pa nga niya si Ben sa bukana ng kumpanya habang nakatingin sa taxi na sinasakyan ni Marga. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Hindi nakita ni Marga ang binata hanggat tanghali. Hindi rin siya nag-text sa nobyo dahil naiinis siya. Matagal naman talaga na siyang naiinis dito at naaalibadbaran. Pakiramdam niya ay bumabalik lang sa dati ang lahat. Marga, pasuyo naman ito. Pakipirmahan kay boss. Kailangan na kasi yan para mailabas na ang budget. Sambit ng kasamahan niya. Kinuha nga ni Marga ang papel na hawak nito. Sige, sambit niya. Salamat. Naglakad na nga siya palabas. Nakita niya ang sekretary ng binata na kalalabas lamang ng opisina. Good afternoon. Nasa loob pa si sir? Tanong nga niya. Yes. Kumatok ka tapos pumasok ka na. Sambit nga nito at ngumiti naman si Margaret tumango. Wala ang binata sa loob ng opisina. Kumunot ang noon niya bago iikot ang mga mata sa paligid. Napalingon siya sa ingay kung saan bumukas ang isang pintuan sa loob ng opisina. Lumabas dito ang binata. Good afternoon po. Pagbati niya. Good afternoon, have a seat. Sinuot nito ang eyeglasses nito bago na upo. Iniabot niya naman ang mga papel na kailangan nitong pirmahan. Walang imik nitong binuklat ang mga yon at isa-isang pinirmahan bago ibalik sa kanya. Salamat po. Saad niya sa katumayo. Aamba na nga sana siyang aalis nang magsalita ito. Tungkol sa kahapon,
Nag-away ba kayo ng boyfriend mo dahil sa akin? Diretsahang tanong nga ni Ben. Mabilis siyang lumingon tapos ay umiling. Hindi, wala lang yon. Mauna na po ako. Pagkasabi nga ni Mar ganon ay agad nga siyang lumabas. Kauuwi niya lang nang makita ang text ni Gino sa kanya. Babe, pasensya na kahapon. Hindi ko sinasadya. Basa nga sa text nito. Pagkabasa itinabi nga niya ang cellphone sa bag. Sawa na nga siya sa kakabili ng pagkain niya kaya magluluto siya ng dinner. Katatapos nilang maghugas nang tumawag ang mama niya. Ang mga magulang niya ay isa sa tutol ng pagbalik niya kay Gino. Alam naman niya kung ano ang ugali ni Gino. Pero sa ginawa nito sa kanya, kailangan talagang matutunan nito ang isang leksyon na gusto niyang iparating kay Gino. Hello ma, kamusta po? Saad niya. Hello anak, okay lang kami ng papa mo dito. Ikaw, kamusta ka dyan? Ani nga ng ina. Okay lang po ako dito ma, sambit naman ni Marga. Siya nga pala, talaga bang binalikan mo pa yung Gino na yan? Anak. Mahal ka namin ng papa mo kaya ayaw ka naming masaktan pa. Alam ko po yun ma. Ako na pong bahala, magtiwalang lang po kayo sa akin. Good night na po. Sampit ni Marga bago ibaba ang tawag. Tinanghali siya ng gising. Kinabukasan kaya naman dali-dali siya sa paggagayak para sa pagpasok niya. Kararating lamang niya sa opisina nang tawagin nga siya ng sekretary ni Ben. Bakit daw? Takang tanong niya. Nagkibit-balikat lang ito kaya wala siyang ginawa kundi ang sumunod dito patungo sa opisina ng binata. Good morning po, bati niya dito. Kailangan namin ng kasama sa meeting with one of the investors at ikaw ang napili kong isama since alam kong matagal ka na sa kumpanya. Sambit nga ni Ben. Is it okay with you? Dagdag na tanong pa nga nito. Sige po sir, sagot naman ni Marga. Inutusan nga ni Ben ang sekretary para ihanda ang sasakyan at ilang gamit na kailangang dalhin. Ang driver at sekretary nito ang nasa back seat at silang dalawa ng binatang nasa front seat. Sa isang 5-star restaurant pumarada ang sasakyan. Sabay silang bumaba. Jackson, si Miss Marga na lang muna ang isasama ko sa loob. Pakidala na lang muna ito sa kalapit na kumpanya para sa invitation nila. Saad nga ni Ben sa sekretarya. Tumango naman ito bago muling pumasok ng sasakyan at umalis. Naiwan nga sila Ben at Marga sa labas ng restaurant. Let's go inside. Ayaw nga ng lalakit na una nang naglakad. Isang Chinese ang kamiting nito. Marami silang pinag-usapan habang si Marga ay inililista lamang ang importanteng detalye sa mga pinag-usapan ng mga to. Thank you for your time, Mr. Cheng. Saad ng binata bago nakipagkamay. Thank you, Mr. De La Costa. Nice to meet you. Saad ng matanda. Akala ni Marga ay aalis na nga rin sila pero umorder pa nga ang binata. It's almost lunch, kaya kumain na rin tayo. Ani nga nito. Naisip naman niya ang sekretary nito. Ang sekretary mo nga pala, hindi ba natin sila kasabay? Tanong nga niya. Tinignan lamang siya ni Ben bago sinabing, they already eat. Kanina noong inutusan ko sila. Sagot nito bago ilapit sa kanyang mga in-order. Para tuloy siyang bata na hinihimayan pa ng magulang dahil ito pa mismo ang naghiwa ng steak niya. Salamat pero kaya ko naman. Anya pero tinuloy lang nito ang ginagawa. Matapos silang kumain ay dumating na nga rin ang driver nito. Hindi pa sila umuwi pagkatapos nun dahil nagpadaan pa nga sa mall ang binata dahil may bibilhin daw ito. Magpapaiwan na lang sana siya ng sasakyan pero sinabi nitong sumama na nga siya kaya nakasunod nga si Marga kay Ben. Hindi niya alam kung ano ang binili ni Ben sa loob ng jewelry store. Hindi na kasi siya sumama papasok. Habang nakatayo nga sa gilid ay nahagip ng mata niya ang dalawang taong nasa loob ng isang restaurant sa mall. Masayang-masaya ang dalawa at nagsusubuan pa. Napako ang tingin ni Marga sa mga ito at unti-unting nag-init ang sulok ng kanyang ulo. Hindi niya namalaya na nasa harap niya na ang binata. Nilingon nito ang tinignan niya at kita nga niya ang pag-igting ng panga nito bago iharang ang sarili dahilan para hindi niya na makita ang nobyo at ang babaeng kasama nito. Sa pangalawang pagkakataon, nahuli na naman talaga ni Marga ang kanyang nobyo na niloloko siya. Pero this time, pinangako nga niya sa sarili niya na ang magsisisi ay ang kanyang nobyo. Kasama naman talaga to sa plano niya. Na this time, tuturuan na nga niya ng leksyon ang kanyang nobyo. Naramdaman na lang niya ang pagyakap ni Ben sa kanya.
Akala siguro nito ay sobrang nasasaktan siya, pero parang mas nananaig pa nga ang kilig kay Marga. Nagulat nga ang babae nang biglang hawakan ni Ben ang kanyang kamay at hinila ito at dali-dali nga silang pumasok sa restaurant. Hindi niya inakala ang sumunod na gagawin ng lalaki. Nung una siya ang may plano nito, pero hindi niya inakala na mismong si Ben nga ang mag-i-initiate. Lumapit nga sila sa table na kinaroroonan ng kanyang nobyo at ng babae nito. Nagulat nga si Gino nang makita nga si Marga kasama kanyang boss na si Ben. "Marga, let me explain." Bungad nga nito. Pero tinatagan nga ni Marga ang kanyang sarili. Ang kanyang itsura ay parang sinasabi kay Gino na hindi siya kawalan. Itinaas nga nito ang kilay niya. Magka-holding hands pa nga sila ni Ben. Ramdam nga ni Ben ang panlalamig ng kamay ng babae, pero hinayaan niya lamang ito. "Hindi mo na kailangang mag-explain, Gino. Don't worry, quits na tayo." "What do you mean?" Tanong nga ni Gino. Itinaas nga ni Ben ang kamay nilang magka-holding hands. "She's my girl now. I like her. Una pa lang na magkita kami." Sabi nga nito sabay napatingin nga sa kanya ang babae. Parang totohanan ang sinasabi ni Ben. Para tuloy tumalon ang kanyang puso sa sinabi nito. Ngumiti na nga lamang siya at hindi pinahalata ang pagkagulat. Samantalang ang kasama naman ng nobyo niya na isang babaeng haliparot na parang linta na nakakapit kay Gino, hindi nga maipinta ang kanyang muka. Tila manghang-mangha kay Gino. Sino ba naman ang hindi mamamangha? Wala kasing hindi nakakakilala kay Gino dahil isa nga to sa mga youngest na CEO na nagpapatakbo ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya. "So you mean kayo ng dalawa?" Tila nang gagaliiti nga na sabi ni Gino. "Yes. So malaya ka nang gawin ang kahit ano man na gusto mong gawin. Sinasabi ko na nga ba na gagawin mo to ulit? Hindi na ako ang dating Marga, Gino. Kaya malaya ka na gawin ang lahat ng gusto mo. Dahil may mas better naman talaga sa'yo. And he's the best for me." Sabay hinalikan nga niya ang lalaki sa pisngi nito na siyang ikinagulat naman ngayon ni Ben. Hindi nga maipinta ang mukha ni Gino. Naikuyom na nga lamang nito ang kanyang kamay dahil parang natapakan nga ang kanyang pride. Dahil talaga namang halata na better nga ang ipinalit sa kanya ni Marga. At hindi pa nga doon natapos dahil hindi napigilan ni Ben ang kanyang sarili. At pinaharap pa nga ang mukha ng babae at hinalikan nga si Marga sa labi, sa harap ng ex nitong si Gino. "Stop it!" Sigaw pa nga ni Gino. Nang makita nga niya na pati ang babaeng kasama niya ay parang namamangha nga kay Ben. Ngayon ay talaga nga namang ang bilis ng karma. Sa wakas, natupad na nga rin ng babae ang kanyang pinaplano. Bonus pa, dahil isang mayamang CEO ang pinakilala niyang nobyo sa kanyang ex na si Ben. "Umalis na tayo." Bulong na nga lamang ni Ben dahil siguro naman ngayon nakaganti na nga sila. The best revenge ever. Sa isip-isip nga ni Marga. Hindi na nga sila nagsalita pa nang makalabas ng restaurant. Wala silang imik sa buong biyahe. Wala na rin namang mababakas na lungkot kay Marga. Parang nabunutan pa nga ito ng tinik at kilig na nga lamang ang nararamdaman niya ng dahil sa ginawa ni Ben kanina. At parang totohanan pa nga ang pagsabi nito na gusto nga niya ang babae. Hinatid nga siya ng binata sa kondo niya. Hinayaan siya nitong umuwi kaagad. Nahihiya din kasi sila sa isa't isa nang dahil sa biglaang nangyari. Nakatulog naman ng mahimbing si Marga ng gabing yon. Tila wala nang ang pakialam sa walang kwentang ex niya na si Gino. Pagpasok nga niya, nadatnan nga niya sa labas ng kumpanya si Ben. Nahihiya pa rin si Marga dito pero kumilos lang siya ng normal. "Okay ka na ba?" "Okay lang naman kung hindi ka muna pumasok." Sabi nga ni Ben pero tumangulang naman si Marga. "Okay lang ako. Salamat kahapon dahil sinakyan mo yung kalokohan ko." Sambit nga nito. Pero nagulat nga siya sa sinabi ng lalaki. "Half-mint naman talaga yun eh." "Anong sabi mo?" Tanong nga nito. "Wala, ang sabi ko. Masaya ako na at least okay ka lang." "Pero sigurado ka ba? Nakausap mo na ba ang gagong lalaking yun?" Umiigting ang pangang tanong nito. "Hindi na kailangan. Alam mo,
Ine-expect ko naman na yun eh. Tsaka sabihin na lang natin na this is my sweetest revenge. Sabi nga nito at nagtawanan nga ang dalawa. Pero pagkatapos nga ng office hours nung araw na yun, kalalabas pa lamang ni Marga ng gusali nang makita nga niya si Gino na agad naman siyang nilapitan nang makita siya. Babe, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kagabi pa kita tinatawagan. Miss na kita. Alam ko namang hindi totoo yung kahapon eh. Sambit nga nito, pero napataas ang kilay ni Marga. Isang malakas na sampalang pinakawalan niya dito at hindi ito inaasahan ni Gino. Alam mo ang lakas din ng loob mong sabihin sa akin yan. Kahapon lang. May kadate kang iba sa mall. Pero wala na nga sa akin yun dahil pinakilala ko na nga sa'yo ang boyfriend ko, di ba? Hay nako, ewan ko ba kung bakit naging nobyo kita? Para lang akong kumuha ng bato at pinukpok sa ulo ko. Wala na tayo, Gino. At hindi ako nagkamali na ang pinili ko ay ang pinakilala ko sa'yo kahapon. Mahabang litanya nga ni Marga. Babe, ano bang sinasabi mo? Teka lang, di ako naniniwala sa sinasabi mo. Pilit pa nga nito at hinawakan nga ang babae. Pero may malakas sa puwersang tumulak kay Gino. Nabigla naman ito nang makitang si Benyon. Ikaw na naman? Boss ka lang niya. At ang alam ko, hindi ka talaga niya boyfriend. At bakit mo naman nasabi? Huwag mong minamaliit ang girlfriend ko. Dahil mahal na mahal ko siya. Galit na saad pa nga ni Gino pero nang sinabi nito ang katagang mahal na mahal, bigla na namang bumilis ang kabog ng dibdib ni Marga. Napangisi naman si Ben kay Gino. Girlfriend? Hindi ako naniniwala. Pag-uulit pa rin ito. Umalis ka na. Gino, tama na. Hiwalay na nga tayo, di ba? Umalis ka na at wag ka nang babalik pa. Sabi pa nga ni Marga. Magsasalita pa nga sana ito nang biglang, narinig mo ang sinabi ni Marga. Umalis ka na o ipapakaladkad kita. Hindi mo alam na nasa teritoryo kita. Alisin yung lalaking to. Sabi pa nga ni Ben sa security guard. Siguraduhin yung hindi na siya muling makakapasok dito o makakalapit sa kanya. Sabay turo nga kay Marga. Hinigit ito at inakbayan. Pagkatapos nga ng pangyayari, parang nanghihina nga si Marga. Ang kapal din kasi talaga ng mukha ng kanyang ex. Ewan ba niya kung bakit no nagawa dati ni Ben? Maganda naman siya. Matalino kaya hindi niya alam kung bakit. Kasalukuyan silang nasa bar ng binata. Siya lang talaga ang papunta dito pero sinundan siya ni Ben at nag-insist na samahan siya. Nagkakilala kami nung college. Naging kami for almost 3 years. Alam mo bang ikakasal na sana kami pero hindi niya ako sinipot? Kwento nga ng babae dito na ikinagulat niya. You mean, siya yun? Yung lalaking nang iwan sa'yo sa mismong araw ng kasal niyo? Tanong nga nito. Walang buhay siyang tumango. Ininom nga niya ang alak sa baso. Matagal na nang huli siyang uminom. Napapikit nga siya sa tama ng alak na gumuhit sa lalamunan niya. Ang gago niya para lokohin ka. Pinakawalan ka pa. Iiling-iling nga. Nasabi din ni Ben bago uminom din. Ngayon nauntog na ako. At buti nga sa kanya. Nakaganti din ako sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakala nang ipinakilala ko sa kanyang bago kong nobyo ang isa sa mga pinakamayaman na CEO. Hay, kahit imposible naman talagang maging tayo. Saad pa nga nito. Sino naman ang nagsabi niyan? Pwede naman nating totohanin na. Banat pa nga ni Ben. Mahinang tumawa lang naman sila. Unti-unti na nga silang tinatamaan ng alak. Malay mo naman. Ako talagang nakalaan para sa'yo. Hindi mo lang nakikita. Sabi pa nga ni Ben pero hindi lang naman pinansin ni Marga dahil iniisip nito na baka may tama lang sila ng alak. Kung nandyan siya para saktan ka, ako naman tong mamahalin ka. Sabay ikinumpas-kumpas pa nga ang kamay. Isya pa! Lasing na sambit ni Marga after 30 minutes ng pag-iinom at pagkukwentuhan nila. Pero inilingan lang naman ni Ben ang waiter. Wag na, iuwi ko na siya. Ano ba? Iinom pa ako. Di pa ako lasing eh. Sabi nga ni Marga. Kayang-kaya ko pa. Usal pa nga nito. Napailing na nga lamang ang binata bago ito akayin palabas ng bar. Dahan-dahan niya itong sinakay sa kotse at kabitan ng seatbelt. Bago patakbuhin ang sasakyan ay nilingon muna ni Ben ang dalaga. Saglit niya ang hinawi ang buhok nitong nakaharang sa maliit nitong mukha. Hindi ko alam kung bakit pabor sa aking hiniwalayin mo siya.
Siguro dahil magkakaroon na ako ng pag-asa. Mahinang bulong nga ni Ben bago tuluyang buhayin ng makina at lisanin ng lugar. Nagising si Marga sa sinag ng araw mula sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon bago ilibot ang kanyang paningin. Napakunot nga siya nang makitang pamilyar sa kanyang silid. Napasapo na nga lamang siya sa sariling noo nang mapagtantong nasa silid na naman siya ni Ben. Pinilit niyang bumangon kahit na medyo masakit ang ulo niya. Pumasok siya sa banyo at naghilamos. Nakita niyang isang paper bag sa lamesa malapit lang sa kama. Tinignan niya yon at nakitang isang pares yun ng damit at may note na kasama. Binili ko tong damit para sa'yo, Ben. Pagbasa nga niya sa note na nakalagay dito, kinuha nga niya ang damit bago naligo at nagayos. Nagpasya siyang bumaba na. Nasa hagdan pa lamang siya ay naaamoy na nga niya ang mabangong aroma ng nilulutong agahan. Nadatnan ni Marga ang binata sa loob ng kusina. Good morning, usal nga niya. Mabilis naman itong lumingon sa kanya. Good morning, gising ka na pala. Kumain ka muna kung alis ka na. Hindi na kita hayaang umalis ngayon nang hindi kumakain. At kung iniisip mo ang trabaho mo, ako ang boss mo. Kaya akong bahala sa'yo. Sunod na sunod nga na sambit nito. Natawa tuloy si Marga bago maupo sa harap ng lamesa. Hindi ako aalis. Lalo na ngayong masarap ang ulam mo. Anya at ngumiti. Biglang gumaan ang loob ni Marga dahil nandyan ang binata. Nagagawang pagaanin nito ang dinadala niya kapag kasama niya ito. Salamat sa pagkain ha. Ang sarap mo palang magluto. Pakahanap-hanapin ko to. Salamat din kagabi kasi sinamahan mo ko. Nakangiting sambit niya. Kapag ginulo ka pa ng mokong na yon, sabihin mo lang sa akin. At mas ile-level up pa natin ang aktingan natin. Baka maging best actor at actress pa tayo. Napatawa na nga lamang siya. Hindi ko nahahayaang guluhin niya ako. Nahihiya na rin ako sa iyo dahil dinadamay pa kita sa problema ko. Sabi nga niya. Tinignan siya ng binata sa mata na puno ng emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Ihatid kita, bukas ka na pumasok. Pagpepresenta nga nito na hindi na nga tinanggihan pa ni Marga. Kabababa lamang niya ng sasakyan nang salubungin siya ng mga magulang niya. Nagulat si Marga dahil hindi niya inaasahang bibisita ang mga ito. Anak, kamusta? Hindi kami nakapagsabi ng papa mo na dadalaw kami. Biglaan din kasi. Saad nga ng mama niya. Sige po, hindi rin naman ako papasok ngayon. Sambit nga nito. Sinilip naman ng ina niya kung sino ang nasa likod. Sino siya anak? Tanong nito. Si Ben po, boss ko. Pakilala nga ni Marga dito. Mama at papa ko nga pala. Sambit naman ni Marga sa binata. Nice to meet you po. Magalang nga na ani ni Ben at nagmano nga sa mga magulang niya. Kay galang at kay gwapong bata mo naman iho. Ngiting-ngiting usal nga ng ina. Siya nga pala nasan yung magaling mong nobyo, yung Gino. Tumaas ang kilay ng ina habang sinasambit yun. Nagkatingin na naman sila ng binata. Wala na po kami ma. Ang inis na ekspresyon ng ina napalitan ng gulat at kalaunan pumalakpak pa. Diyos ko, sa wakas na tauhan ka rin anak. Buti na untog ka na at nagising sa katotohanan. Maigi pang katulad ni Ben ang lalaking hanapin mo at gustuhin. Hindi ba Manuel? Sabay lingon sa ama niya. Hay nako, magtigil ka nga Carmen at nakakahiya naman sa boss ni Marga. Pumasok muna tayo sa loob at doon tayo magkwentuhan. Ani nga ng ama ni Marga kaya sabay-sabay silang pumasok. Nilingon ni Marga si Ben. Pagpasensyahan mo na sila mama, maingay talaga yun. Anya dito ngunit ngumiti lang ang binata sa babae at tumango para ipahiwatig na ayos lang. Okay lang, natutuwa nga ako sa kanya Ani nga. Nito at nauna na ngang pumasok kay Marga. Naganda ng maiinom ang mama niya habang nasa sala sila. Matapos yun, naupo na ito katabi ng papa niya. Iniabot naman ni Marga ang juice sa binata. May nobya ka na ba iho? Biglang tanong nga ng ina sa binata. Wala po. Sagot naman ni Ben. Ganun ba? Abay hindi kasi halata lalo na at gwapo kang bata. Mukha ka rin namang mabait. Saad ng ina niya. May hinihintay pa po kasi ako. Sambit pa nga ni Ben tapos nilingon nga si Marga. Nag-iwas naman si Marga ng tingin at uminom na nga lamang sa sariling baso. Dito ka na magtanghalian iho. Nagdala kasi kami ng adobo na paborito nitong si Marga. Kumakain ka ba nun? Tanong nga nito. Tumango naman ang binata. Oo naman po, paborito ko din po yon. Sambit nga nito. Sabay-sabay silang kumain ng tanghalian at natutuwa si Marga dahil magaan ang loob ng mga magulang niya sa binata. Huwag kang mag-alala iho.
Sa susunod na pagbisita namin, ipagluluto kita ng adobo. Nakangiting pahayag pa nga ng ina ni Marga. Salamat po ma'am, sir. Tita na lang iho at saka tito na lang para kay Manuel. Usal pa nga ng ina. Mag-iingat kapag uwi. Marga, ihatid mo muna siya sa labas. Utos nga ng ama na tinanguan ni Marga. Salamat sa pakikitungo ng maayos kina mama. Pakiramdam ko tuloy, mas gusto ka nila kaysa sa akin. Sabi pa nga ni Marga, kaya natawa na nga lamang ang binata. Ayos pala para hindi ako mahirapan. Mahinang sabi nito. Ha? Nagtatakang tanong naman ni Marga. Wala, pumasok ka na sa loob, aalis na rin ako. Sige, ingat ka ha. Kumaway pa nga siya dito bago tuluyang saraduhan ng gate. Tulad ng inaasahan, ay pinutakte ng maraming katanungan ng kaibigan. Tanong tungkol sa pakikipaghiwalay kay Gino, sa muling ginawa nito, at sa pagpapanggap nga nila ng kanyang boss. Hindi mawawala ang tungkol kay Ben. O diba? Hay naku, grabe talaga yung Gino na yan. Pero buti na lang nagkaroon ka ng revenge na ganun. Hay, bongga ka talaga. Sabi pa nga ng kaibigan habang napapapalakpak. Napangiti na nga lamang si Marga. Dahil dyan, magsisimba tayo bukas para makapagpasalamat sa Diyos. Hay naku, nawala na sa wakas sa buhay mo yang si Gino. Pero teka, ano tong nabalitaan ko na na-meet na raw nila Tita Carmen tong si boss? Bay, lume-level up na ha? Akala ko ba pagpapanggap lang, bakit parang naging totohanan na? Napalitan ng panunukso ang boses nito. Nagkataon lang yan, Nami, ikaw talaga. Ang dami mong chismis na nasasagap, ang bilis ng balita sa'yo ha. Bakit namumula ka? Crush mo no? Sinundot-sundot pa nga nito ang tagiliran niya. Magtigil ka na nga. Baka may makarinig sa'yo, saway nga sa kaibigan. Palabas pa lamang siya ng opisina nang makita nga niya si Ben. Ngumiti ito nang makita siya. Pauwi ka na? Pwede ba kita ngayain mag-dinner? Tanong nga ni Ben. Ituturo sana ni Marga ang kasamang kaibigan pero naunahan na nga siya nitong magsalita. Naku, mauna na ako, Marga. Sir, kayo na pong bahala sa kaibigan ko ah. May lakad pa po pala kasi ako bye-bye. Mabilis nga nasabi nito na parang nang aasar pa. Umalis na nga rin ito at iniwan sila. Dinner? Pag-uulit nga ni Marga. Napatango na nga lamang ang babae. Sabay silang naglakad palabas ng lobby. Ibang restaurant na rin ang kinainan nila ngayon. Unti-unti nang nabubura sa sistema ni Marga ang nangyari sa ex niya. Laking pasalamat din niya na hindi na nga siya nito ginulo. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Handang makinig sa'yo. Usal pa nga nito. Okay na ako. At saka, sa presensya mo pa lang, okay na. Masaya akong palagi kang nandyan para sa akin at hindi mo itinuturing na iba. Nakangiting pahayag niya. Isang linggo ang lumipas, muling bumalik ang mga magulang niya. Si Ben agad ang hinanap ng mga ito at sinabihan siyang imbitahan ito sa dinner sa kanila. Tinawagan mo na ba si Ben, Marga? Tanong ng ina. Tatawagan ko pa lang po, ma. Naku, mas excited pa po ata kayong makita siya kaysa sa akin Dinayal na nga niya ang numero ng binata at hindi nagtagal ay sinagot nito ang tawag. Hello, Marga? Hi. Pwede ka bang maimbitahan sa dinner mamaya? Dumating kasi sina mama tapos pinapaimbitahan ka nila. Okay lang ba? Kung hindi, ayos lang naman kung busy ka. Sambit nito. Ayos lang, I will be there. Mabilis na sagot nga ni Ben. Salamat. Sambit naman ang babae. Linggo kaya wala silang pasok sa opisina. Bumalik siya sa kusina kung nasa ng ina para sabihing pumayag nga si Ben. Papunta na raw po siya, ma. Pahayag nga niya dito at nagningning naman ang mga mata ng ina. Mabuti. Kailangan ko na palang magluto at dadamihan ko rin para marami siyang pagpilian. Tulungan mo ko dito, Marga. Lumapit nga ito sa ina at pinapagawa nga ang paggagayat habang ang ama naman niya ay nasa harap ng TV at busy na nanonood ng paborito nitong basketball. Matapos magluto ay umakyat na nga muna si Marga para maligo. Nagbihis siya tapos sandaling nilagyan ng konting ayos ang mukha. Hindi pa siya nakakababa nang hagdan ay narinig na nga niya ang boses ng ina na may kausap. Naabutan nga niya sa sala ang binata, katabi ang ama niya. Nasa harap naman ito ang mama niya na naglalagay ng juice sa mesa. Nariyan na pala si Marga, usal nga ng ina. Nginitian niya ang binata ng magtamang paningin nila. Sandaling nagkwentuhan ng binata at papa niya habang sila ng ina ay naghahanda nga ng hapunan sa mesa. Kamusta ang ulam, iyaw? Masarap ba?
Nakangiting tanong ng ina niya. Tumango-tango naman ang binata. Talaga? Ay, katulong ko si Marga sa pagluluto niyan. Mabuti naman at nagustuhan mo. Etong anak ko pwede nang mag-asawa. Saad pa nga ng ina ni Marga. Ma, suway naman ni Marga. Buwan ang lumipas at mas lalo ngang napalapit ang binata kay Marga at ganun din ang babae sa kanya. Madalas nga siyang yayain nito na lumabas at sa bawat araw na nagdaan ay hindi kayang itanggi ni Marga na may nabubuong damdamin siya para dito. Ngunit sa kabila nun ay natatakot siyang baka masira nun ang relasyong meron sila ngayon. Gusto mo na? Kaya ka natatakot kasi gusto mo na siya. Sure ako dyan. Sambit nga ni namin na kaibigan ni Marga nang ikwento niya dito ang nararamdaman. Ito na ang pangatlong beses na lumabas sila ngayong linggo ngunit hindi tulad ng nagdaan ay may dalang bulaklak ngayon ng binata. Nakangiti nga nitong iniabot sa kanyang bulaklak na tinanggap naman ng babae. It's been a month at ayokong isipin mo masyadong mabilis ang lahat but I like you. I like you since that day. Hindi ka na maalis sa isip ko nung una tayong magkita. Kaya nang makita kita ulit natuwa ako pero nainis ako kasi may nobyo ka pala. Tapos yung lalaki pang yun. Alam mo bang gustong gusto ko siyang saktan kasi siya ang dahilan ng pagluha mo. Sambit nga ni Ben dahilan para bumilis ang bawat pintig ng puso ni Marga. Gusto kita at alam kong unti-unti na kitang minamahal. Can I court you? Tuluyang naging emosyonal si Marga. Alam niyang malaking risk ang muling buksan ng puso niya pero handa ulit siyang sumugal para kay Ben. I like you too. And yes, pumapayag ako. Naluluhang sabi niya. Tumayo ang binata at niyakap siya. Ipaparamdam ko sa iyo ang lahat ng bagay na deserve mo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin para patunayan ko ang nararamdaman ko. Ngumiti siya dito. Kinabukasan din ay pumunta sila sa mga magulang niya para formal na ipaalam ang panliligaw ng binata sa kanya. Tulad ng inaasahan ay botong-botong mga magulang niya sa binata. Maging ang matalik niyang kaibigan ay boto sa panliligaw nito. Isang buwan na ang lumipas mula nang manligaw sa kanya si Ben. Hindi naman pumalya ang binata sa pagpapakita sa kanya ng sinseridad nito tulad na lang ngayon. Sabay silang kumakain ng lunch dahil kababalik lamang nito galing business trip ng 3 araw. Birthday ni Mama sa susunod na linggo at gusto sana kitang imbitahan at ipakilala kung ayos lang sa'yo. Sambit nga nito. May halong excitement na naramdaman si Marga ngunit hindi nawala ang kaunting kaba at pangamba na baka hindi siya magustuhan ng magulang ng lalaki. Okay lang, gusto ko rin naman silang makalala. Ipinagpaalam siya ng binata sa mga magulang niya. Sa Cebu kasi gaganapin ang birthday celebration ng mama ni Ben dahil tiga doon naman talaga sila. Si Ben lang ang nasa Maynila dahil sa kumpanya. Binitbit nga ni Ben ang dala-dala na bagong saan naglalaman ng mga susuotin niya sa pamamalagi niya sa Cebu. 3 araw sila doon ng binata. Matulog ka muna, gigisingin na lang kita kapag nakalapag na tayo. Sambit nito bago siya nito isandal sa balikat niya. Antok din siya kaya naman unti-unti na nga siyang dinalaw. Nang antok habang ramdam niya ang paghawak ng binata sa buhok niya. Isang kotse ang sumundo sa kanila. Nang makalapag ang eroplano, 1 oras lang din ang binyahe. Bago tuluyang makarating sa bahay ng mga magulang ng binata. Naunang bumaba sa kanya si Ben at tumikot ito para pagbuksan siya. Tinanggap niya ang kamay nito at sabay silang pumasok sa loob. Isang katulong pa ang nakita nila sa bukana. Ay Sir Ben, good morning po. Nasa loob po sila Ma'am Belinda. Nakangiting wika nga nito. Tumango naman ang binata bago siya lingunin. Let's go? Tumango siya bilang sagot. Malawak, malaki. At puno ng mamahaling disenyo ang loob ng bahay o masasabi nga niyang mansyon dahil napakalaki noon. Hindi pa rin inaalis ni Ben ang pagkakahawak sa kamay niya hanggang sa makapasok sila. Sabay silang napaangat ng tingin nang marinig nila ang tunog ng paghakbang mula sa hagdan. Mula doon ay bumaba ang isang ginang nakitang-kita mo ang pagka-elegante. Biglang kinabahan si Marga dahil pakiramdam niya'y hindi siya magugustuhan nito. Niyuko niya ang sarili at pinilit na itago ang sarili sa likod ng binata pero hinila lamang siya nito sa tabi niya. Ben anak, how are you? Sabi nito nang makalapit at bumesa sa binata. I'm okay ma.
By the way, she's Marga. I'm courting her. Nakangiting pakilala sa kanya nito. Lumipat ang nakangiting mukha ng ginang sa kanya. Hi Iha, you look so pretty. Masaya akong pinakilala ka sa akin ng anak ko. Kumain na ba kayo? Wala pang dad mo kasi may pinuntahan siya. Sambit nito. Nawala ang kaba niya. Dahil sa pagngiti nito, ilang saglit lang ay dumating ang papa ni Ben. Tulad ng ina nito ay bumati din ito sa kanya at magaan din ang loob niya dito. Ayos na ba ang lahat para sa birthday celebration mo bukas, ma? Tanong ng binata habang nasa hapagkainan sila. Yes, anak. At saka hindi naman yung granding celebration yun. Mga kakilala at kaibigan lang namin ng papa mo ang imbitado. Sambit ng ina nito. Tutulong sana siya. Sa pagliligpit ngunit agad siyang pinigilan ng ginang. Huwag na Iha, may mga katulong para dyan. At saka bisita at nililigawan ka ng anak ko. Sambit nito ng akmang liligpitin niya ang pinggan. Sandali muna silang nagkwentuhan bago nagpasyang matulog. Ben, sa kwarto mo patulugin si Marga para komportable siya at ikaw muna sa guest room. Sambit ng ginang. Okay lang po ako sa guest room, ma'am. Saad naman ni Marga. Yes, ma. Nakangiting sambit naman ng binata. Ngumiti din ang ginang bago siya balingan ng tingin. Malaki ang kama sa kwarto ni Ben, Iha. At saka tita na ang itawag mo sa akin. Ngiting ani nito. Inihatid muna siya ng binata sa silid at tulad ng sinabi ng ina nito ay malaki ang kwarto ni Ben. Kahit doblehin ang kwarto niya sa kondo niya, may malaki pa rin ito. Binuhay ng binata ang aircon bago siya lapitan. Okay ka lang ba dito? Tumangutango naman si Marga. Oo naman. Saad niya tapos ay nilapitan ang litratong nakapatong sa side table. Napangiti siya nang makita ang picture ni Ben nung bata pa. Dinampot niya ito bago lingunin ng binata. Ang cute mo dito. Anya, nakanguso kasi ang binata sa picture habang may hawak na ice cream. Ngumusa ang binata sa kanya kaya natawa siya. Sino mag-aakala na yung batang ganun kumain ng ice cream? Ay heto ngayon. Pagpunta ko sa inyo hahanap din ako ng childhood picture mo ah. Nguso nga ng lalaki dahil pinicturan pa nga niya ang litrato nito. Nagkwentuhan muna sila Marga at Ben hanggang sa unti-unti na ngang inantok si Marga. Good night. Anya dito bago umalis. Pero nagulat nga siya sa ginawa ni Ben dahil bigla nga nitong hinalikan ng kanyang noo. Masuyo yon at ramdam nga ng babae ang init ng halik ni Ben. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Nasa kabilang kwarto lang ako. Tumangutango naman si Marga dito. Mabilis na nakatulog si Marga dahil na nga rin sa pagod at ngalay sa biyahe. Dali-dali itong gumising kinabukasan dahil tinanghali siya. Nahihiya siya sa mga magulang ng binata. Katatapos niya lang maligo nang may kumatok sa pintuan ng silid. Marga? Boses yun ng binata. Pasok ka. Saad niya dito kaya binuksan ito ang pintuan. Tinanghali ako ng gising nakakaya kay tita. Nakangiwing sambit nga ni Marga pero ginulo lang ni Ben ang buhok niya bago mahinang tumawa. Ang cute mo. Ngiting ani nito. Niyakap siya nito at tinalikan sa noo. Good morning, tara na ba sa baba? Huwag ka nang mahiya kay mama. Saad nito bago hawak ang kamay niya at sabay silang bumaba. Naabutan nila ang ama at ina nito sa harap ng lamesa kung saan sila magagahan. Good morning po and happy birthday. Nahihiyang bati niya. Good morning Iha, thank you, have a seat. Saad nga nito sabay turo sa upuan. Ngumiti siya sa mga ito at ipinaghila din siya ng binata ng upuan. Komportable pa ang tulog mo, Iha? Tanong ng ginang habang kumakain sila. Opo. Busy ang lahat para sa gaganaping birthday party para sa ina ng binata. Maging siya ay busy sa pagsusukat ng damit na ang nanay pa mismo ni Ben ang kumuha sa kakilalang designer nito. Saktong alas 6 nagsimula ang party. Naroon ang ilang kakilala ng pamilya, business partner at ilang kaibigan. Masaya si Morgan na hindi siya nakaramdam ng pagkaila sa mga ito dahil malugod siyang ipinapakilala ng nanay ng binata. Happy birthday po ulit. Anya sabay abot ng paper bag na naglalaman ng regalo niya. Nakahawak siya ngayon sa braso ni Ben. Thank you, Iha. Enjoy, okay? Ben, please accompany her. Ani nga nito? Sa anak. Ang binata ang kumuha ng pagkain para sa kanilang dalawa. Ngayong gabi din ang plano niyang pagsagot sa binata.
Sa lahat ng ipinakita at pinaramdam ni Ben, alam niyang mabuti ang hangarin nito para sa kanya. Kahit na may trust issues siya, ginawa nga niya ang lahat para makuha ang tiwala ni Marga. Salamat. Sambit niya nang mailagay nito ang pagkain sa harap niya. Nasa likod sila ng mansyon. Tahimik ang lugar at nasa kabilang bahagi ang isinasagawang party. Magkatabi sila habang nakatingin sa madilim na kalawakan. Minsan na akong hindi naniwala sa pag-ibig. Pagkatapos kasi akong lokohin noon. Dumating ka. Pakiramdam ko nga, nakatadhana na ako dating lokohin. Pero pinaramdam mo sa akin that I am worth it. Pinaramdam mo walang kulang sa akin, na walang mali sa akin. Sa'yo ko naramdaman na sapat ako at walang mali sa akin. Madamdaming sambit niya habang nakatingin sa mga mata ni Ben. Sinasagot na kita. Muli kong binubuksan ang puso ko para sa'yo. Saad nga ni Marga. Bakas ang gulat sa mukha ng binata na agad naman siyang niyakap. Salamat. Mahinang usal nga ni Ben habang magkayakap sila. Hinawakan nito ang mukha ni Marga at hinalikan sa noo. Hindi ko sasayangin to. Mahal na mahal kita. Kita nga ni Ben ang maliit na likidong pumatak mula sa mga mata ni Marga. Mahal din kita, Ben. Usal nga nito. Sinabi agad nila sa mga magulang ng binatang tungkol sa pagsagot ni Tito ang pagkakaroon nila ng opisyal na relasyon. Hindi inaasahan ni Marga na ipakikilala siya sa buong kumpanya bilang girlfriend nito. Todo tukso ang kaibigan niyang sinami sa kanya. Hindi niya rin maiwasang mahiya sa mga empleyadong pinabati siya sa tuwing nakakasalubong. Princess Marga nang itatawag ko sa iyo simula ngayon. Pangungulit ng kaibigan sa kanya. Ewan ko sa iyo, Nami, ang dami mong nalalaman. Iling na saad ni Marga. Basta, gusto ko yung abogadong kasama ni boss nung nakaraan. Itanong mo nga kung anong name nun? Ani pa nga ni Nami. Tinutukoy ang abogadong kasama ng binata noong nagdaang araw. Sige na nga, para naman may mapagbuntunan ka na ng oras mo. Tawa niya pa nga. Halos araw-araw silang nagde-date ng binata. Araw-araw itong may pabulaklak sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa unang relasyon niya. Kababalik lamang nila galing Palawan, kung saan sila nag-celebrate ng first year anniversary nila. Nagpaalam ang binata na pupunta ito ng comfort room. Mabilis lang ako, paninigurado nga niya. Naupo muna siya sa waiting area na sa tabi niya ang maleta nilang dalawa. Ilang minutong lumipas nang umalis si Ben nang isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa speaker sa airport. Para sa taong mahalaga sa akin, para sa babaeng dahilan kung bakit masaya ako at buo ako ngayon, sa babaeng mahal na mahal ko. Rinig niyang usal nito. Ang kaninang mga taong nasa kani-kanilang pwesto ay nakaikot na sa kanya ngayon. May mga hawak na bulaklak at isa-isang iniabot sa kanya. Mahal na mahal kita. Mabilis man kung iisipin, pero takot na akong mawala ka pa. Ikaw lang ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Sa'yo ko lang naramdamang matakot kapag naiisip kong mawawala ka pa. Ikaw ang nagiging ilaw mula sa madilim kong nakaraan. Ang pagkakabilog ng mga tao sa paligid niya ay tuluyang nahawi at natanaw na nga niyang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Walang iba kundi si Ben. May hawak na bulaklak at mikropono. Pakiramdam nga ni Marga unti-unting bumagal ang pag-ikot ng mundo dahil bawat hakbang nito palapit sa kanya ay nabibilang niya. Ang lakas ng tibok ng puso ni Marga na aakalain mong lalabas na. Hindi niya namalayang nasa harapan niya na ang binata. Iniabot nito ang dalang bulaklak. Marga Ayala, ang babaeng dahilan ng bawat pagngiti ko ngayon. Will you please marry me? Sabay nating tuparin ang pangarap nating happy ending. Nakaluhod na nga ito sa kanyang harapan, hawak ang isang singsing. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Marga. Emosyonal nga siya sa sobrang sayang nararamdaman. Yes, I will marry you. Paos na sambit nga niya at tuloy-tuloy na pumatak ang masaganang luha sa mga mata niya nang sandaling isuot na ng binata ang singsing. Niyakap siya nito pagkatapos. Nagpalakpakan ng mga taong naroroon. Yun na ata ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Kasabay ng malamyos na tugtog ng musika ay ang mabagal niyang paghakbang patungo sa altar kung nasaan ang lalaking pakakasalan niya. 4 na taon ang nakakaraan nang magsuot nga
si Marga, ng pangkasal na inakala niyang pinakamasayang araw ng buhay niya, pero iniyon at niloko siya. Ngunit ngayon, muli ngang naririto si Marga hindi para masaktan ulit, kundi para maranasan ang inaasam niyang kaligayahan. Pagkatapos nga ng seremonyas, "You may now kiss the bride," anunsyo na nga sa wakas ng pare. Itinaas ni Ben ang belo niya bago siya hagkan sa labi nito, sa harap ng mga saksi sa kanilang kasal, sa mga tao, at higit sa lahat, sa mata ng Diyos. Buo niyang naibigay ang sarili sa asawa, regalong mabibigay ni Marga sa kanyang asawa. Hay nako balae, ang sabi ko nga dyan kay Marga ay sasamahan namin siya dito dahil malapit na siyang manganak. Tignan mo nga ang tiyan at laking-laki na. Sabi ko rin ay magpa-ultrasound, kaso ang sabi wag na daw at para surprise. Maingay na sambit ng ina ni Marga sa ina ng asawa. Ako man ay excited na sa apo natin balae. Iisa kasi ang mga anak natin at sana'y makabawi tayo sa apo. Hagik-gik nga nito. Nagpasya kasi silang mag-asawa na hindi magpa-ultrasound dahil gusto nilang maging surprise ang gender ng kanilang magiging anak. Kabuanan niya na ngayon at kagigising lamang niya pero wala na sa kama ang asawa. Sigurado nga si Marga na nasa kusina ito at nagluluto kaya naisip nga niya nang bumaba. Ngunit nasa hagdan pa lamang siya nang maramdaman niyang paghilab ng tiyan niya. Mariin siyang napakapit sa hawakan ng hagdanan. "Mahal! Manganganak na ata ako!" Sigaw niya habang hawak-hawak ang sariling tiyan. Dali-dali naman, sa pagtakbo si Ben papunta sa asawa. Mabilis na itong binuhat at tinawag ang kanilang driver para dalhin sila sa ospital. "Kaya mo yan, mahal. Malapit na tayo." Pagpapalakas niya ng loob dito habang hawak-hawak niya ito ng mahigpit sa kamay. Hindi magkanda-ugaga si Ben habang nasa loob ang asawa. Kanina pa siya palakad-lakad dahil hindi pa lumalabas ang doktor na nagpapaanak sa asawa niya. "Ben anak, maupo ka nga muna at kami nahihilo na sa'yo. Magiging ligtas ang mag-ina mo. Magtiwala ka lang." Ani ng ina nito. Tinawagan niya agad ang mga magulang ni Marga maging ang mga magulang niya dahil gusto nitong naroon kapag nanganak na nga ang asawa. Sabay-sabay silang napatayo nang bumukas ang pintuan ng silid. Lumabas ng doktor at hinarap sila. "Kamusta po ang mag-ina ko, Dok?" Ramdam ang kaba sa boses ni Ben. "Maayos naman ang mag-iina mo, Mr. De La Costa. Pwede mo na silang puntahan sa loob." Natuwa siya doon, pero kumunot ng bahagya ang noo niya. Dahil sa unang narinig, "Mag-iina po? Ano pong ibig niyong sabihin?" Takang tanong niya. "Kambal ang anak mo, Mr. De La Costa. A baby girl and boy, congratulations!" Sambit nito, dahilan para mas lumukso sa kanya. Ang saya. Maging ang mga magulang nito ay masayang-masaya sa balita. Hindi ito magkamayaw sa pagpasok sa loob kung nasa ng dalawang nurse na nag-asikaso sa mga sanggol. Naluluhang nilapitan ni Ben ang tulog na asawa. Naupo siya sa tabi nito at mariing hinalikan ang kamay nito. "Salamat, mahal. Salamat dahil binigyan mo ko ng napaka-importanteng regalo. Salamat sa Diyos dahil ligtas kayong tatlo." Madamdaming sad ng asawa. Habang ang dalawang magbalae, parehas na kinarga ang mga sanggol. "Anong ipapangalan niya sa kanila, iho?" tanong ng ina. "Hintayin ko po munang magising si Marga," sagot ni Ben. Medyo masakit pa ang buong katawan niya nang magising nga si Marga. Nangihina pa rin si Marga at alam niyang dahil yon sa kanyang panganganak. Napaluha naman siya nang maalalang kambal ang iniluwal niya. Mabilis na hinanap ng mata niya ang asawang nasa tabi niya, natulog habang nakahawak sa kanyang kamay. Hinaplos niya ang buhok nito kaya unti-unti itong nagising. "Mahal, salamat at gising ka na." Ngiting ani ni Ben kay Marga. "Nasaan ang mga anak natin?" tanong ng babae. "Naroon sila." Sabay turo ni Ben sa higaan ng sanggol. "Pwede ko ba silang hawakan?" sagot naman ni Marga. Tumayo ang asawa at kinarga ang isa sa sanggol bago ito ilagay sa kanang bahagi niya. Bumalik ito para kunin pa ang isa at ilagay sa kaliwa niya. "Kamukhang kamukha mo sila." Mahinang usal niya habang tinitignan ng mga anak. Bumukas ang pintuan ng silid at pumasok doon ang mga magulang nila na may dalang mga prutas at iba't ibang pagkain. "Gising ka na pala, iha. Kumain ka na ng mga pinamili namin mamaya para mabawi mo ang lakas mo," ani ng ginang.
Oo nga anak, sambit naman ng mama niya. Sunod na pumasok ang nurse na may dalang papel. Lumapit ito sa kanila at bumate. Good morning po. Itatanong lang po namin kung may pangalan na kayong naisip para sa kambal nyo. Tanong nga nito. Nagkatingin na naman ang mag-asawa bago sumagot. Para sa anak kong babae nais namin siyang pangalan ng Bella. At sa lalaki naman, Marco. Nakangiting sambit ni Marga habang hinahaplos ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog. Mabilis na lumipas ang panahon. Magpipitong taon na agad ang kambal at emosyonal si Marga habang kausap ang asawa at pinapanood nila ang mga anak na tumatakbo sa likod ng kanilang mansyon. Parang kailan lang karga-karga ko pa sila. Inaalalay tumayo pero ngayon tumatakbo na sila. Bakit parang gusto kong pigilan ng oras na lumaki agad sila? Saad niya sa asawa. Hinawakan lamang nito ang kamay niya. Maging ako man, nabibilisan sa kanilang paglaki. Pero masaya ako na lumaki silang mabait. Malusog at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. At lahat ng yun ay dahil mabuti kang ina. Malaga at mapagmahal. Sabi nga ni Ben kay Marga. Daddy, Mommy, kailan po tayo bibisita kina Lola Carmen? Tanong ni Bella nang makalapit ito sa kanila. Oo nga po, miss ko na po sila at saka si Mamita po. Usal naman ni Marco. Parehas silang hinawakan ng kambal, tapos sinalikan sa noo. Pupunta ang mga lola at mamita niya sa birthday niya sa susunod na linggo. Kaya wag na kayong malungkot. Halina kayo sa loob at paliliguan ko na kayo. May araw na kayong dalawa. Sabi nga ni Marga at ikinahagik-gik ng kambal. Tumigil siya sa pagtatrabaho para mag-focus na nga sa anak. Si Ben naman ay hindi man nawawala ng oras sa kanila sa kabila ng marami nitong trabaho sa kumpanya. Hindi rin nila kinakalimutang magsimba tuwing linggo para magpasalamat sa Diyos sa walang sawang biyayang ibinibigay nito. Happy birthday our twins! Sabay nilang bati nila sa kagigising lamang na kambal. May party silang inihanda dito at imbitado lahat ng mga bata sa village at ang mga kaklase nila. Nagsagawa rin ang mag-asawa ng libreng pamimigay ng pagkain sa lahat ng bata sa kalye. Sabay na tumakbo ang dalawang bata nang makita ang lola at lolo ng mga to. Halatang saya at excitement sa mga mata nila nang iabot nga ang kani-kanilang regalo. Nilingon ni Marga ang asawa na nakatitig sa kanya. Sobrang saya ko ngayon. Wala na akong gustong hilingin pa kundi ang maging ligtas, kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sinserong sambit ng asawa. Ngumiti si Marga kay Ben. Palagi mong tatandaan na mahal ka rin namin ng mga anak mo. Palagi kaming nandito para sa'yo. Ani at niyakap ito. May mga pagkakataong darating sa buhay natin na akala natin magiging dahilan ng pagsuko natin. Pero ito ang magiging dahilan para maging malakas tayo. Hindi nga inaasahan ni Marga na sa kabila ng kapighatian noon ay darating ang asawa para buuin ang pagkatao niya. Sabi nga nila, pag may nawawala ay may dumarating na iba na talagang inilaan para sa atin na aalagaan tayo at pahalagahan. Pinunan nga ni Ben ang ilang pagkukulang at sugat na iniwan ng mga taong dumaan sa buhay ni Marga. Patuloy nga tayong manalig sa Diyos na may darating na taong para sa atin. Na kaya niya tayo nasaktan ay dahil gusto niya tayong malagay sa mas tamang sitwasyon at mapunta sa tamang tao. Masaya at kontento na nga si Marga at Ben sa buhay at pamilyang meron sila. Sa kabila ng pagsubok sa buhay, nalampasan nila yon ng sama-sama sa tulong ng kanilang pagmamahalan at higit sa lahat, sa gabay ng may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Marga at Ben. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rex Roy, Jerry Ramos, Augustus Rafanan, Ding Rafanan, Presbyteros Rose, Gloria Sanchez, Nesbeth Hanaban, Juvelin Romero, Gloria Escobar, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.